Alam mo ba maraming matatanda ang nag-aakala na normal lang ang hirap sa pagtulog kapag tumatanda? Marami ang nagsasabi, edad na kasi kaya konti na lang tulog ko. Pero totoo ba talaga yon? Hindi palaging ganon. Kasi kahit may edad ka na, pwede ka pa ring makatulog ng mahimbing gabi-gabi kahit walang gamot. Kung napapansin mong madalas kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi o hirap kang makatulog kahit pagod ka na, may mga natural na paraan para tulungan ang katawan mong magpahinga ng mas maayos. At yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung gusto mong gumising ng masigla, malinaw ang isip at magaan ang pakiramdam tuwing umaga, ituloy mo lang ang panunood. Ngayon bago tayo dumiretso sa mga sikreto, tanungin muna natin ang sarili. Kailan ka huling natulog ng diretso? Yung tulog na pagbangon mo parang bagong ligo sa ganda ng pakiramdam. Kung matagal na yon, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang uminom ng sleeping pills at hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Minsan simpleng pagbabago lang sa routine, sa isip at sa paligid mo. Malaking epekto na sa tulog mo. Unang natural na paraan, ayusin ang oras ng pagtulog at paggising. Simple lang pakinggan. Pero ito ang isa sa pinakamabisang paraan para bumalik ang natural rhythm ng katawan mo. Tinatawag itong body clock or circadian rhythm. Kapag nasanay ang katawan mo na sabay-sabay kang natutulog at gumigising araw-araw, mas madali nitong nararamdaman kung kailan oras na para magpahinga. Halimbawa, kung nasanay ka ng matulog ng 10 hours ng gabi at gumising ng 6 ng umaga, subukang sundin ito araw-araw, kahit weekend. Sa umpisa baka mahirap pero pagdating ng ilang araw, mapapansin mong kusa ka ng inaantok sa tamang oras. Para bang automatic na ang katawan mo? Ibig sabihin bumabalik na ang natural na signal ng utak mo na nagsasabing oras na para matulog. At kapag maayos ang body clock mo, mas bumababa ang stress hormones sa gabi. Kaya mas malalim ang tulog mo. Kaya huwag mong sayangin. Piliin mo ang consistent schedule. Pangalawang paraan, gumawa ng maliit na ritual bago matulog. Hindi kailangang magarbo. Ang mahalaga, nakakatulong ito para ipahiwatig sa utak mo na tapos na ang araw at panahon na para mag-relax. Halimbawa, bago matulog, pwedeng maghugas ng mukha gamit ang maligamgam na tubig, magbasa ng ilang pahina ng paborito mong aklat o makinig sa mahinhin na tugtog. Ang simpleng ritual na ito ay parang switch ng katawan mo. Kapag paulit-ulit mo itong ginagawa gabi-gabi, matututo ang utak mo na kapag ginawa mo ito, ibig sabihin tulog na ang kasunod. Minsan napakadaling kalimutan na ang utak at katawan natin ay parang makina. Kailangan ng signal para tumigil. May mga senior na nagsasabing mas gusto nilang manood ng TV bago matulog. Pero tanda kung ang palabas ay masyadong maingay or nakakakaba, tulad ng balita o pelikula, maaari nitong i-activate ang stress response ng katawan mo. Sa halip na mag-relax, nagiging alerto ka palalo. Kaya kung gusto mo talagang manood bago matulog, piliin ng magaan at positibong palabas yung tipong nakakatuwa o nakakatawa. Pangatlong paraan, iwasan ng kape, tsa at tsokolate sa hapon. Marami sa atin ang mahilig uminom ng kape kahit gabi na, lalo na pag may bisita o nagkukwentuhan. Pero alam mo ba kahit 3 ng hapon ka uminom ng kape, may epekto pa rin ito sa pagtulog mo sa gabi. Ang caffeine ay nananatili sa sistema ng katawan ng hanggang 6 na oras. Kaya kung gusto mong masarap ang tulog mo, subukan mong huwag ng uminom ng anumang may caffeine matapos ang tanghalian. Minsan kasi hindi natin napapansin, may mga pagkain or inumin na may caffeine din tulad ng tsokolate o soft drinks. Kaya kung hirap kang makatulog, tingnan mo rin ang mga ito. Sa halip, palitan mo ng mas nakaka-relax na inumin tulad ng maligamgam na gatas, chamomile tea o salabat. Yung mga ito ay dahil hindi lang nagpapakalma ng tiyan kundi pati ng isip. Kaya habang umiinom ka bago matulog, mararamdaman mong bumabagal ang tibok ng puso mo, humihina ang tensyon at unti-unti kang inaantok. Pang-apat na paraan, patahimikin ang isip. Marami sa ating seniors ang nakakaranas ng sobrang pag-iisip bago matulog. Naiisip ang mga anak, apo, problema sa bahay o mga pangyayari noong araw. At minsan kahit pagod na pagod ang katawan, gising pa rin ang isip. Dito pumapasok ang tinatawag na mind relaxation o breathing exercise. Subukan mong huminga ng malalim. Inhale sa loob ng 4 na segundo. Tapos exhale ng dahan-dahan sa loob ng 6 na segundo. Ulitin ito ng 5 hanggang 6 na beses. Habang ginagawa mo ito, isipin mong bawat paghinga mo ay naglalabas ng pagod at stress. At bawat pagbuga ay nagpapakalma sa'yo. Minsan mas nakakatulong pa ito kaysa sa gamot. Kasi kapag kalmado ang isip, sumusunod ang katawan. Ibig sabihin mas madali kang madadala sa malalim na tulog. At kung sakaling may gumugulo pa rin sa isip mo,
Pwede kang magsulat sa isang maliit na notebook bago matulog. Kahit 2 linya lang tungkol sa kung ano ang nagpapasalamat ka sa araw na iyon. Ito ay tinatawag na gratitude journaling at napatunayan ng mga eksperto na nakakatulong ito sa masarap na tulog dahil binabago nito ang focus ng utak mo mula sa pag-aalala papunta sa pasasalamat. Ngayon kung mapapansin mo lahat ng mga nabanggit ko ay simple. Walang mahal, walang komplikado. Pero lahat ay may kinalaman sa kung paano mo tinitingnan ang pagtulog. Kasi tandaan mo ang tulog ay hindi obligasyon. Isa itong gantimpala ng katawan mo kapag marunong kang magpahinga. Sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan naman natin ang mga susunod pang natural na paraan. Mga simpleng hakbang na pwedeng gawin sa kwarto mo mismo. Pati mga ugaling dapat mong iwasan bago matulog para mas lalong lumalim ang tulog mo gabi-gabi. Kaya huwag mong palalampasin, yon dahil yung mga susunod na tips madalas nakakaligtaan ng karamihan, pero sila mismo ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakatulog ng maayos. Kung nanonood ka pa hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka talagang gustong ayusin ang tulog mo, kaya comment 1. Kung nandito ka pa at gusto mong matulog ng mahimbing gabi-gabi, kung napanood mo ang unang bahagi, alam mo na kung gaano kahalaga ang tamang body clock, ritual bago matulog at pag-iwas sa caffeine para makatulog ng mahimbing. Pero may ilan pang simpleng bagay na madalas hindi napapansin ng mga seniors at sila mismo ang dahilan kung bakit hindi nakukuha ng katawan ang tulog na dapat nito. Ngaw, tuloy tati ang mga susunod na natural na paraan dahil minsan hindi lang katawan ang kailangang tulungan, pati ang paligid mo. Isa sa pinakamahalaga, ayusin ang kwarto para maging komportableng tulugan. Minsan hindi mo kailangan ng gamot. Kailangan mo lang ng tahimik, malamig at maaliwalas na kwarto. Alam mo bang kahit maliit na pagbabago sa paligid mo tulad ng ilaw o ingay, kayang guluhin ang tulog mo. Kapag masyadong maliwanag ang kwarto o may tunog ng TV, cellphone o aso sa labas, hindi nakakakuha ng tamang pahinga ang utak. Kaya bago matulog, siguraduhing madilim at tahimik ang paligid. Pwede kang gumamit ng dim light o maliit na lampara na may dilaw na ilaw. Huwag puti kasi ang puting ilaw ay parang sikat ng araw para sa utak. Ibig sabihin sinasabi ng utak mo na gising pa ang mundo. Kung may aircon or electric fan, ayusin mo rin ang tamang lamig. Hindi kailangang sobrang ginaw. Ang komportableng temperatura para sa karamihan ng matatanda ay nasa bandang 24 hanggang 29. Kapag masyadong malamig, nagigising ka sa gitna ng gabi dahil giniginaw ka. Kapag naman masyadong mainit, pinapawisan ka at nagiging irritable. And syempre, tingnan mo rin ang kama mo. Maraming seniors ang matagal nang hindi nagpapalit ng kutsyon. Kapag sobrang lumana, bumababa ang support ng likod at balakang. Kaya kung madalas sumakit ang likod mo tuwing umaga, baka hindi katawan mo ang may problema. Baka kama mo na ang dapat palitan. Kahit simpleng foam topper lang, malaking ginhawa na. Sunod na paraan, bawasan ang paggamit ng cellphone o gadget bago matulog. Alam kong marami sa atin ang gustong mag-scroll muna sa Facebook, YouTube o mag-chat bago matulog. Pero tandaan mo, ang liwanag mula sa screen ay naglalabas ng tinatawag na blue light. Ang blue light ay nagpapababa ng melatonin. Ito yung natural na hormone ng katawan na nagsasabi sa utak mo na oras na para matulog. Ibig sabihin habang nakatingin ka sa cellphone mo, sinasabi ng utak mo na tanghali pa. Kaya kahit anong pilit mong pumikit, gising pa rin ang isip mo. Subukan mong iwasan ng cellphone, TV o kahit tablet sa loob ng 30 hanggang 6 minuto bago matulog. Sa halip, palitan mo ito ng mas nakaka-relax na gawain. Pwede kang makinig ng malambing na tugtog o kaya ay manalangin at magpasalamat sa mga nangyari sa araw na lumipas. Minsan ito pa mismo ang dahilan kung bakit mas nagiging magaan ang pakiramdam mo bago pumikit. Pangatlong paraan sa parteng ito, kumain nang tama bago matulog. Alam mo bang ang kinain mo sa gabi ay direktang nakakaapekto sa tulog mo? Kung mabigat ang kinain mo bago matulog, lalo na kung may taba, karne o sobrang alat, mas matagal natutunaw ang pagkain. Ibig sabihin habang natutulog ka nagtatrabaho pa rin ang tiyan mo, kaya minsan bigla kang nagigising sa gitna ng gabi dahil parang busog or nangangasim ang sikmura mo. Subukan mong kumain ng magaan sa hapunan. Halimbawa isda, gulay o sopas. Iwasan ng sobrang maanghang at maalat. At kung gusto mong magmeryenda bago matulog, piliin ang mga pagkain na nakakatulong sa paglabas ng melatonin tulad ng saging, oatmeal o yogurt. So may mga pag-aaral na nagsasabing ang mga pagkaing may magnesium at potassium tulad ng saging at nuts ay nakakatulong para mag-relax ang mga kalamnan. Kaya hindi lang ito pampatibay ng katawan kundi pampakalma rin bago matulog. At ito pa, huwag mong kalimutan ng tubig.
Maraming seniors ang iinom ng sobra-sobrang tubig bago matulog, kaya laging nagigising sa 10 oras ng gabi para umihi. Ang trick diyan, uminom ng sapat sa araw pero bawasan na ang inom ng tubig mga 1 oras bago matulog para hindi ka pa ulit-ulit na bumabangon sa banyo sa kalagitnaan ng tulog. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang malaking kalaban ng tulog. Stress at labis na pag-aalala. Minsan kasi hindi naman katawan mo ang pagod kundi isip mo. Iniisip mo ang mga nangyayari sa buhay ng anak mo, apo mo o problema sa pera at kapag ganito, kahit anong posisyon sa kama hindi ka mapakali. Isa sa mga natutunan ng maraming matatanda ay ang art of letting go bago matulog. Kapag gabi na, sabihin mo sa sarili mo, tama na muna, bukas ko na ulit iisipin yan. Kasi tandaan mo habang gising ang isip mo sa gabi, hindi nito nasosolusyonan ang problema. Sa halip, pinapagod mo lang ang sarili mo. Kaya bago pumikit, subukan mong huminga ng malalim at sabihin sa sarili, safe ako, kalma lang, bukas panibagong araw na naman. Sa simpleng ganitong mindset, binibigyan mo ng pahinga ang isip mo at yan mismo ang unang hakbang sa mahimbing na tulog. Marami na ring seniors ang nagsasabing simula noong sinunod nila ang mga ganitong simpleng hakbang, hindi na sila umaasa sa gamot pampatulog. Kasi ang katawan natin marunong magpahinga basta marunong tayong makinig dito. Bago tayo magtapos sa parteng ito, tandaan mo ito. Ang tulog ay hindi ipinipilit. Ito ay inaanyayahan. Hindi mo kailangang piliting makatulog. Ang kailangan mo lang ay tulungan ang sarili mong mag-relax at magtiwala na darating ang tulog sa tamang oras. Sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan naman natin ang mga huling natural na paraan, mga teknik na ginagamit ng mga doktor at eksperto para tulungan ang mga seniors na magkaroon ng tulog na malalim at magaan. Kasama rin dito ang mindset na dapat mong buuin sa sarili mo bago pa man pumikit. Kaya siguraduhin huwag mong palalampasin ang part 3 dahil dito mo maririnig ang mga sikreto ng mga matatandang kay ganda ng tulog. Gabi-gabi kahit walang gamot? Kung nanonood ka pa hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka talagang gustong baguhin ang gabi mo. Kaya comment 2. Kung nandito ka pa at gusto mo ring maranasan ng masarap na tulog gabi-gabi, kung kasama ka pa rin dito, napakaganda. Ibig sabihin seryoso kang ibalik ang sarap ng tulog mo. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa edad. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa mga simpleng bagay na kaya mong gawin araw-araw para tulungan ang katawan mo. Magpahinga ng natural. Ngayon, nandito na tayo sa huling bahagi ng mga natural na paraan para masarap ang tulog gabi-gabi. At itong mga susunod, ito yung mga madalas hindi alam ng karamihan, pero napakalakas ng epekto sa katawan at isipan. Simulan natin sa isa sa pinaka-underrated pero super effective. Banayad na pag-stretch bago matulog. Hindi mo kailangan ng mabigat na ehersisyo sa gabi. Pero ang magaan na stretching lalo na sa likod, leeg at binti ay nakakatulong para ma-relax ang mga muscle. Marami sa atin ang buong araw nakaupo lang. Kaya naiipon ang tensyon sa katawan. Kapag hindi mo ito binitawan bago matulog, dala mo ito sa kama. Kaya yung iba kahit nakahiga na parang hindi mapakali ang katawan. Subukan mo mga 5 minuto lang bago humiga. Itaas ang mga braso ng mabagal. Ilabas ang hangin ng dahan-dahan. Iikot ang balikat. Yun at ang binti. Habang ginagawa mo ito, isipin mo na nilalabas mo ang pagod sa bawat paghinga. Napakasarap sa pakiramdam at para kang hinahanda ng katawan mo para sa tulog na malalim. At ito ang kasunod na sikreto, ang kapangyarihan ng tahimik na isip. Nabanggit na natin ang paghinga at pagbitaw sa stress, pero may isa pang paraan para tulungan ang utak mo. Ito ay ang pag-focus sa isang calming thought bago matulog. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pagkalito sa gabi. Biglang sabay-sabay pumapasok ang mga iniisip. Kaya imbes na hayaan itong magkalat sa utak mo, pumili ka lang ng isang imahe o memorya na masarap balikan. Halimbawa, tanawin sa probinsya, boses ng mahal mo sa buhay o simpleng lugar na nagbibigay saon ng kapayapaan. Kapag paulit-ulit mong iniisip yon bago matulog, unti-unti kang dinadala ng utak sa relaxation mode. Kasunod nito, isa pang napakahalagang technique. Maglagay ng maliit na routine sa umaga. Bakit umaga? Kasi ang magandang tulog nagsisimula sa tamang paggising. Ang araw na masaya at maayos ang simula, mas may chance na tahimik ang gabi. Subukan mong simulan ang araw sa banayad na sikat ng araw. Buksan ang bintana, huminga ng sariwang hangin, uminom ng maligamgam na tubig at magpasalamat sa bagong araw. Ang tawag dito ay mental reset. Kapag ginawa mo ito, sinasabi mo sa utak mo kung kailan dapat maging alerto at kung kailan dapat mag-relax. At pagdating ng gabi, mas natural ang daloy ng antok. Isa pa ang kapangyarihan ng quiet moments.
May mga seniors na ang tulog ay naapektuhan hindi dahil sa edad, kundi dahil sa takot na tumanda. Takot magkasakit or takot maging mag-isa. Normal yan. Tao tayo. Pero tandaan mo, ang katahimikan sa gabi ay hindi kaaway. Kaibigan mo ito. Gamitin mo ang sandaling yon para magpasalamat. Sabihin sa sarili mo, salamat sa isa pang araw. Salamat sa lakas na meron ako. Salamat sa mga taong mahal ko. Kahit 3 pangungusap lang, nakakapagpakalma sa puso dahil kapag may pasasalamat, mas konti ang takot, mas konti ang pag-aalala at mas madaling makatulog. At ito ang isa sa pinakaimportanteng prinsipyo. Huwag mong takutin ang sarili mo tungkol sa tulog. Minsan mas lalo tayong hindi makatulog kasi natatakot tayong hindi makatulog. Iniisip natin, ay nako, pag hindi ako nakatulog mamaya, pagod na naman ako bukas. Pero tandaan mo, mas lalo mong iniisip na dapat mong pilitin matulog, mas humihigpit ang katawan mo. Ang tulog ay parang kaibigan. Mas lalapit siya kapag kalmado ka, hindi kapag hinahabol mo. Kaya sabihin mo sa sarili mo gabi-gabi, hindi ko pipilitin. Hayaan ko lang dumating ang tulog. Relax lang. Minsan ang payapang paghinga at tahimik na pag-upo sa gilid ng kama ay sapat na para tawagin ang tulog. Ngayon, balikan natin lahat ng napag-usapan natin mula part 1 hanggang ngayon. Simple ba? Walang mamahaling gamit. Walang gamot. Walang komplikado. May routine sa pagtulog at paggising. May ritual bago matulog. May tamang pagkain at pag-inom. May banayad na ehersisyo at paghinga. May maayos na kwarto at tamang ilaw. May mindset ng pasasalamat. At higit sa lahat, may kapayapaan sa puso at isip. Sino ba ang ayaw ng tulog na mahimbing? Sino ba ang ayaw gumising na masigla at masaya? Lahat tayo yon. Kahit anong edad, karapatan mo pa rin ang buhay na may kalidad. At ngayong alam mo na ang mga natural na paraan. Ang susunod na hakbang ay gawin ito araw-araw. Dahan-dahan. May pasensya, may pagmamahal sa sarili. Sa susunod na bahagi ng series na ito, hindi na lang tayo magbibigay ng tips. Magbibigay tayo ng inspirasyon at totoong buhay na kwento kung paano nagbago ang tulog at buhay ng ibang seniors para makita mo na posible talaga na kaya mo rin, kaya manatiling kasama namin. At kung nandito ka pa ngayon, gusto kong malaman, kaya comment na kung nanonood ka pa at handa kang tulungan ang sarili mo para sa masarap na tulog gabi-gabi. Alam mo, marami na akong nakausap na matatanda na pare-pareho ang sinasabi. Doc, gusto ko lang naman matulog ng maayos. At sa totoo lang, isa yan sa pinakamadalas kong marinig. Hindi pera, hindi pagkain, hindi luho, kundi tulog. Kasi kapag kulang sa tulog, parang nababawasan ng gana sa lahat ng bagay. Walang sigla, walang ngiti at minsan pati pag-asa humihina. Pero gusto kong ipaalala sa ako ngayon, hindi huli ang lahat. Kahit ilang taon ka nang hirap matulog, kaya mo pa ring baguhin ang gabi mo. Ang katawan ng tao ay kayang matutong muli basta marunong kang magtiwala at magpahinga. Kwento ko lang ha. May isa akong pasyente dati. Tawagin na lang nating si Mang Leo, 72 years old. Araw-araw siyang puyat kapag natutulog naman, palaging napuputol ang tulog. Sabi niya, halos 3 kaw pa lang ng madaling araw, gising na siya. Inisip niya dati normal lang iyon sa matatanda. Pero napansin niya habang tumatagal, mabilis siyang mapagod. Madalas mainit ang ulo at parang laging mabigat ang katawan. Isang araw, sinubukan niyang sundin ang mga simpleng paraan. Sinimulan niya sa pag-aayos ng body clock. Ginawa niyang pare-pareho ang oras ng kanyang tulog at gising. Nilagayan niya ng maliit na ilaw ang kwarto. Nilinis ang paligid at sinubukang iwasan ang cellphone bago matulog. Sa una hindi agad gumana pero makalipas ang 1 linggo, sabi niya parang unti-unti siyang nagigising ng magaan. Noong makalipas ang 1 buwan, sabi niya, Doc, hindi ko na naramdaman ang 3 kaw, tuloy-tuloy, na hanggang umaga. Ang sikreto ni Mang Leo, consistency. Hindi niya sinukuhan kahit hindi agad. Gumana kasi ang katawan parang halaman din. Hindi mo makikita ang resulta agad. Pero kapag inalagaan mo araw-araw, darating at darating ang bunga. At meron pang isa, si Aling Nena, 68 years old, dating guro. Sanay siya dati sa maingay na bahay, mga estudyanteng sumisigaw, tawanan, mga meeting at iba pa. Pero nang magretiro siya, biglang tahimik ang paligid. Akala niya makakatulog siya ng mahimbing dahil wala na siyang stress. Pero ang nangyari, kabaligtaran, lalo siyang hindi makatulog kasi biglang tahimik. Ang ginawa niya, binigyan niya ng bagong ritmo ang gabi niya. Bago matulog, naglalakad siya sa labas ng bahay. Humihinga ng sariwang hangin at pagkatapos ay nagsusulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat niya. Simple lang pero ang epekto.
Hindi lang siya naging kalmado. Naging masaya rin siya sa umaga. Sabi niya, parang hindi lang tulog ang nabawi ko, pati kapayapaan. At alam mo yan talaga ang sikreto ng mga matatandang maganda pa rin ang tulog hanggang ngayon. Hindi lang disiplina kundi kapayapaan ng loob. Kasi kapag tahimik ang loob, kahit maingay ang paligid, nakakatulog ka pa rin ng mahimbing. Pero kapag magulo ang isip, kahit pinakamagandang kama pa ang gamitin mo, hirap pa rin ang katawan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, bago ka ba matulog, ano ang laman ng isip mo? Galit, takot, pag-aalala? Kung oo, subukan mong palitan iyon ang tatlong bagay na nagpapasalamat